So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise 'no, meron po kasing statement dito si Harry Roque na para sa akin po ay medyo maintriga. Kasi nga po 'no, well para sa akin lang naman 'to 'no, pero ewan ko lang sa inyo 'no, pero para sa akin parang itong isang confirmation na siya po ay isang LGBT at meron po siyang boyfriend. Well, para sa akin wala naman pong problema yon. Pero ang sinasabi natin dito mga ka-Streetwise, dati pong government official si Harry Roque at siya po ay public figure. So, siyempre talagang maintriga po talaga ito, malay ba naman natin, 'di ba? Kung 'Di ba kung sinusustentuhan niya yung boyfriend niya gamit yung pera ng taong bayan. Ayun po yung point do'n. So bago po tayo mapunta do'n sa issue po na yun mga kababayan, nagsimula po lahat ng 'yan dahil po si Harry Roque po ay na-contempt na naman sa pangalawang pagkakataon. Diyan po nagsimula lahat 'yan, eh. So, alam kong nabalita na po ito kahapon pa, pero ito nga po yung pinaka-reason kung bakit po nauungkat na naman po itong boyfriend-boyfriend issue na nga ni Harry Roque. So, ito, pakita ko sa inyo 'no. So, ito nabalita ito September 13, okay. So, sabi dito, 'to, pakita ko na lang diyan. Okay. House serve arrest order versus Harry Roque. Okay. So ngayon mga kababayan 'no, na-contempt na naman po si Harry Roque. Okay. And then mga kababayan 'no, marami po kasing reason kung bakit po na-contempt si Harry Roque. So unang-una dito 'no, sabi dito 'no, yung ano, sabi kasi na Harry Roque is ibibigay niya raw po yung kanyang salin from 2016 to 2022 na hindi niya naman sinabi, ay na hindi niya naman ginawa. Okay. Tapos sabi dito 'no, pati yung income tax po ito pakita ko na lang diyan 'no, pati yung income tax po ng asawa niyang si Myla Roque, na dati din pong appointee po ni Digong. Tapos yung 'to, yung the respective medical certificates. Alam niyo kung ba't kailangan 'tong medical certificates mga kababayan? Meron po itong kinalaman kay A.R. de la Serna. Kasi po 'di ba ang isa sa mga dahilan kung bakit nga daw palaging kasama ni Harry Roque si A.R. de la Serna. Kasi daw po, is alam daw po ni A.R. de la Serna kung paano alagaan si Harry Roque. Kasi nga daw po, meron daw pong sakit si Harry Roque. So, yun. So, imbis na nurse ang kasama ni Harry Roque, si A.R. de la Serna. So, yan ang reason kung bakit niya sinama ng Congress yung medical certificates nga po ni Harry Roque. Okay, so may kinalaman dito si A.R. de la Serna. Kasi 'di ba ilang beses silang lumabas sa bansa, 'di ba? Ilang beses pumuntang abroad si Harry Roque kasama si A.R. de la Serna. Mga anim ata no, anim or pito no, ay nasabi sa hearing eh. So, sabi pa dito, extrajudicial settlement of the estate including tax returns of Roque late auntie. Okay? So kasama rin ata ito kasi may kinalaman ito sa mga sinasabing yaman nga po ni Harry Roque. Kasi ang point dito mga kababayan, bigla po kasing bumulusok yung asset ni Harry Roque. So, syempre, para ma-explain po yan, kailangan pong ipakita ni Harry Roque kung saan galing yung pera. Di ba? So, marami pa to eh. Sabi dito, deed of sale, tax return, and transfer of property of the 1.8 hectare property in multinational village. So ito malamang alam niyo na 'to, kasi ang sinasabi rin ni Harry Roque 'no, na itong binenta daw po niyang bahay sa multinational, ayun daw po ang pinaka, source of income sa kanyang negosyo. Kumbaga dahil do'n kaya lumaki yung pondo or nung pera ng Biancham, okey? Tapos transfer of shareholdings to lawyer, 'yan si Percival Ortega. Ito yung tungkol na sa ano, sa shares. Tapos income tax return ng Biancham tsaka statement of Biancham beneficial owner. So mga kababayan kasi, lahat po ito ay pinangako ni Harry Roque na ibibigay niya po sa Congress, sa House. Yun nga lang po, hindi niya po tinupad. Kasi mga kababayan, kailangan po makita ito ng Congress para mapatunayan na si Harry Roque po talaga isang sangkot sa Pogo. Ayun yun eh. Kasi mga ka-streetways, no, ang point dito, no, kapag nakita po talaga na mayroong probable cause na si Harry Roque po talaga ay nag-commit ng crime dito po sa Pogo, diretso pong korte po ito. So ngayon mga kababayan, no, dahil po dyan, ito nakita ko to sa Impact Leadership eh. So dahil po dyan mga kababayan, no, naghihimutok po si Harry Roque. Ang point kasi dito mga ka-streetways, no, nangako si Harry Roque na ibibigay niya lahat ng mga dokumentong ito.
So dahil nga po sa na-contempt si Harry Roque ngayon si Harry Roque nagdadrama. So sabi ni Harry Roque, nasira na daw yung pamilya niya, naungkat na raw po yung personal na buhay niya, so pati rin daw po mga anak niya is nadamay. Well, ganun talaga, gumawa ka ng kalokohan, allegedly, so madadamay talaga yung pamilya mo, pati mga anak mo dito. At itong asawa rin po ni Harry Roque na si Myla Roque, isangkot din daw sa Pogo, allegedly rin. Okay? So ito nakita ko to sa Impact Leadership, no? So sabi dito, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Meron. Di nga, meron, di ba? Ah, kasi pag yumaman ka, pag lumaki yung yaman mo, so pribadong buhay mo yun at ikaw at pag ito ay nasangkot sa Pogo at nakonekta sa Pogo, sobrang dami talaga personal mong buhay, no? So sabi niya pa dito, no, hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy, sinisira din nito ang aking pamilya under the civil code. There is this is a term, alienation of affection, referring to the international act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Ayan mga kababayan, so nababanggit ngayon dito ni Harry Roque, 'di ba? Na meron daw pong international act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. So ngayon mga kababayan, no, ang sinasabi ni Harry Roque dito is apektado na raw po yung pagsasama nila mag-asawa ni Myla Roque. So, bakit? Ang point ko bakit? Kasi dapat mga kababayan, sa ganitong klaseng pagkakataon, dapat sinasamahan ka ng asawa mo. Kasi dalawa kayo sangkot sa Pogo eh. Di ba? Dalawa kayong sangkot sa Pogo. So, dapat, ngayong naipit kayong dalawa, dapat kayong dalawang mag-asawa ang nagtutulungan. Not unless na meron pang ibang dahilan. Di ba? So, ano ba yung ibang naungkat kay Harry Roque sa personal niyang buhay? Si A.R. de la Serna. Kasi mga kababayan, ang point ko dito, no, hindi maapektuhan. Ako in my own opinion, ewan ko lang sa inyo, pero in my own opinion, hindi, kung ako si Harry Roque at asawa ko yon at asawa ko, ay sangkot sa Pogo, parehas kami, sangkot sa Pogo, hindi maapektuhan yung pagsasama namin dito. Magkasama kaming lalabanan ito. Di ba, nag-gets niyo yung point? O kunwari kayo, may asawa kayo, parehas kayo sangkot sa Pogo. Di ba? So, alangan namang iwanan niyo yung asawa niyo, parehas naman kayo sangkot sa Pogo. So, mayroon kayong ibang pinag-awayan dito bukod diyan sa Pogo na 'yan, 'di ba? Ano pa ba 'yung naungkat kay Harry Roque bukod diyan sa mga connection niya sa Pogo? 'Di ba si AR de la Serna? So, ibig sabihin ba nun hindi alam ng asawa ni Harry Roque na may boyfriend? Ay, 'di ba may boyfriend si Harry Roque? Ay, Diyos ko. So, sabi pa dito, no, "Winawasak ng Quadcom ang samahan namin mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak." Okay. Well, mga kababayan, nakakahiya naman po talaga ito kapag ikaw po ay nababansagang bakla tapos meron kang anak. Medyo medyo out of the boundaries naman talaga 'yon. 'Di ba? Medyo hindi naman talaga maganda. Well, ah, kung ako sa katayuan ni Harry Roque at hindi naman ako bakla at ako ay pinaparatangan na bakla or LGBT or sila is, so sasama talaga ang loob ko no'n. 'Di ba? So, intindihin natin si Harry Roque. Pero parang kasi sa'kin mga kababayan 'no, hindi ko talaga ma-gets kung paano wawasakin ng Quadcom yung samahan ni Harry Roque at saka nung asawa niya kung parehas po silang sangkot sa Pogo. Pinasok niyong dalawa yan ng sabay. 'Di ba kung totoo, pinasok ni Harry Roque at saka ni asawa niya 'no, ni Myla Roque itong Pogo ng sabay. 'Di ba? Ngayon naggigipit kayong dalawa, dapat magkasama kayong lalabanan 'yan or ipagtanggol yung sarili ninyo. So, ngayon bakit ayaw niyong dalawa? Dahil ba naungkat yung tungkol kay AR de la Serna? Ayun ba yung point? So, nakakaya naman talaga yon. So, ngayon mga kababayan, no, dahil po dyan mga ka-streetwise, no, dahil po dyan sa arrest order nga po ng House kay Harry Roque, wala po talagang plano si Harry Roque na sumuko. Sinabi niya po yun sa interview niya. So, sabi niya dito, no, hindi, maganda panoorin muna natin. So, mayroong video dito. Sige. No. So, may hamon ka doon na isang pa na lang yung kaso sa labas kung may hinala talaga sila?
Tama po yun. Kasi yan naman ang sabi ng Korte Suprema. Hindi naman naglilitis ang Kongreso, no, kapag sila nag-iimbestiga. Kaya nga kinakailangan ang hihinging mga dokumento at mga tanong sa mga resource persons may kinalaman doon sa bagay na iniimbestigahan. Hayaan nila ang ibang ahensya ng gobyerno mag-imbestiga kung meron talagang dahilan. No? Pero sa tingin ko, wala. Kasi 3 kalahating taon lang ako nanilbihan sa gobyerno nung panahon ni Duterte, no? 1 kalahati bilang isang kongresista, 2 taon bilang tagapagsalita. At ako naman ay isang pribadong individual. At para baga sila ang kanilang asta, para ako'y taong gobyerno pa, 3 taon na ako wala sa gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, meron na rin akong right to privacy, no? Dahil 3 taon na akong wala sa gobyerno. Pero ang punto talaga, kung sa tingin nila meron ako linabag na batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Malinaw na malinaw po yan sa desisyon ng Korte Suprema. England versus During Committee. Sir, last point na lang. Recently, dito lang, parang a few minutes ago, may nag-move, I just forgot kung sinong congressman, na parang i-inform yung Bureau of Immigration about yung potential daw na pag-alis mo ng bansa in relation to yung utos na ipakuha ka nga ulit at i-possibly detain for contempt the second time around. Anong tingin nyo dito, sir? And may balak ba kayong umalis in the first place sa bansa? Well, panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. So nakikita natin na wala pa nga akong kahit anong kasong nasasampala sa akin, gusto nilang supilin ang aking kalayaan. Pero ako, naniniwala pa rin ako na makakakuha ko ng katarungan sa ating mga hukuman at ipinapaubaya ko na ang aking kapalaran sa ating mga hukuman. Sir, will you resist yung order? Will you resist the order to bring you here? I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. At yan po ay malapit na. And I will make an announcement kung na-file ko na po yan. So malamang, sir, habeas corpus pag kinuha kanila dito? Well, habeas corpus at saka certiorari, grave abuse of discretion, kasi nga ang ginagawa nila, yung pangangalap ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa investigation sa court, it's grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Sir, safe to say, hindi ka na atin sa hearing. Ano? Safe to say na? Hindi na po kayo atin sa hearing? Ay, pinaaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Hayaan ko magdesisyon ng hudikatura kung tama ba yung order na yan o hindi. So malinaw mga kababayan kung hindi po siya susuko. Kasi ipapaubayan niya na raw po sa hudikatura, so ito po yung judiciary, no? Yung kanyang kalayaan. So ibig sabihin nun, wala siyang pakialam ngayon sa legislative. So hindi siya susuko. Ay na ibig sabihin nun eh. So tinanong siya, no, kayo ba ay susuko? Bayaan mo na yung judiciary dyan. So, ibig sabihin, kung sabi ni Harry Roque ay ipapaubayan niya na ito sa judiciary, so ibig sabihin, wala na siyang pakialam siya sa legislative. So, hindi ka siya susuko. So, ngayon mga kababayan, no, ito na-content ko na ito nung nakaraan, no, na kapag si Harry Roque po ay nakulong, hindi naman po siya habang buhay makukulong. Diba? Kasi meron tayong jurisprudence dito, no, ito yung sa NBank, no, so year number 234608. So, noong 2018 ito, no, so sabi dito, ganyan, pakita ko na lang. So, na-explain ko na yun dati eh. So, ang sabi dito, no, hindi pwedeng mag-contempt yung Kongreso at saka yung Senado hanggat gusto nila. Pagtapos na po yung Quadcom hearing, for instances nga po dito kay Harry Roque, pagtapos na yung Quadcom hearing, kailangan po siyang palayain. Ang point lang kasi natin dito mga kababayan, kailangan lang po talagang aminin ni Harry Roque yung mga bagay-bagay. Pero ang point din kasi dito, pag inamin niya, posible nga po siyang makulong din. Wala siyang lusot, di ba? Kaya kailangan niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. So, sino ba namang tanga yung aamin sa kasalanan ng ginawa niya? At malinaw naman mga kababayan, no, sa Harry Roque po talaga ay sangkot sa Pogo. Malinaw yan. Nag-abogado ka sa Pogo, tinulungan mo yung Pogo na magkaroon ng renewal ng permit. So, ibig sabihin nun, abogado ka ng Pogo. Kahit anong lusot mo dito. Diba? So, ang kinakatakot na kasi dito ni Harry Roque, mga kababayan, pag binigay niya, no, itong mga hinihingi ng Kongreso sa kanya, posible po itong maging grounds para po sa isang kaso. Pwedeng ipasa ito ng Congress sa Korte para kasuhan si Harry Roque. At yan po ang iniiwasan niya. Okay? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Harry Roque, tungkol nga po sa relasyon niya kay Myla Roque, sa asawa niya. Kayo ba, naniniwala ba kayo na sa sinabi ko nga kanina na kaya nasisira ngayon ang relasyon ni Myla Roque at ni Harry Roque because of AR de la Serna?
So, yun. So, comment lang po sa baba. Binabasa ko pang lahat yan. So, hanggang sa muli po. Okay? Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So, bali po sa Team Replay, no? So, hindi pa po nakakapag-like, subscribe, and then pa-share na lang din po kung hindi naman po ito kalubusan. So, salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you po. Kita na ulit tayo sa susunod. Salamat.